Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Ayan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po at sana ay nasa maganda kayong kalagayan. Ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman po ng reaction dito sa isang netizen na nakakalungkot isipin, no, na kung sino pa yung mga taong tumutulong, siya pa yung mga binabatikos. Kung sino pa yung mga taong wala namang natulong, walang ambag, yun pa yung mga nababatikos, di ba? So, a very sad reality na nangyayari dito sa ating lipunan. So, ito na nga guys, dahil po dito sa dumaan na bagyong Christine, ay ang dami po nating mga kababayan, no? Ang dami po nating mga tawag dito, mga kapwa Pilipino na talaga namang nagsasuffer at saka naging biktima nitong kalamidad na tinatawag. So, bilang isang charity vlogger na ang wala namang ibang intention kundi ang makatulong lang sa ating mamamayan na kagaya ni Dodong Ruel of Malalag, di ba? Ang community ng Rochelle na isa po sa mga nagbigay ng ayuda o nagbigay ng tulong para po dito sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Pero ang pinakamasakit na part dito is meron pong mga tao na imbes na magpasalamat, imbes na bigyan ng appreciation, yung mga taong gumagawa ng kabutihan at nakakatulong ay binabash pa nila, di ba? So, isa po dito si calling the attention of Madam Minda Lubete. Ayan, hindi ko po alam kung siya po ay matanda or siya ay bata. Hindi ko rin po alam kung siya ba ay mayaman or siya din ay kagaya nating naghihikayos din sa buhay, di ba? Na maswerte lang na hindi naging biktima ng bagyong Christine, no? So, ang masakit dito ay binabash na dito si Dodong Ruel, no? Nilait niya yung pinamimigay na ayuda or tulong ni Dodong Ruel sa tulong din po ng Rochelle community. At ang sabi niya dito, wala ba kayong maibigay kundi noodles at sardinas? Binaha na nga yan, binaha na nga yan, ibibigay mo, iba naman yung naiba. Ano ba yung sabi niya dito? Mali, no? Sabi niya, wala ba kayong maibibigay kundi noodles at sardinas? Binaha na nga, yan pa ibibigay nyo. Iba naman yung naiiba, wag na lang parating ganon, di ba? So, masakit, no, isipin na ito yung mga tao na sabihin nating hindi marunong magpasalamat, di ba? Alam mo, Madam Minda Lubete, kung hindi po ikaw ay ang nabiktima ng mga nitong klaseng kalamidad or sakuna ng bagyo, dapat magpasalamat ka, no? Dapat magpasalamat ka. Tapos bigyan mo ng appreciation yung mga taong handang tumulong, di ba? Sardinas man yan or noodles man yan para po doon sa mga nabiktima ng bagyo, malaking halaga na po para sa kanila yon, napakalaking tulong na po para sa kanila yon kaysa naman magutom sila, no? Isipin mo, Madam Minda Lubete, sa panahon ng kalamidad, choosy ka pa ba? 'Di ba? Dapat, 'di ba, pasalamatan mo, no? Pasalamatan mo kung ano lang yung mga naitulong na natanggap mo mga tulong galing dito sa mga taong sabihin natin nagmamalasakit, 'di ba? Para kagaya niyan, no, nagbagyo, wala kang mabilhan, wala kang pera, wala kang masisilungan. 'Di ba? Yung pagbibigay ng sardinas at noodles, malaking bagay na po 'yun sa panahon ngayon na sobrang mahal na mga bilihin, 'di ba? So, kung ikaw po ay maraming pera, kung ikaw po ay may kakayahan na magbigay ng mga tag-1 kilong karne ng baka or baboy, so gawin mo po, no? Pasasalamatan po 'yan ng mga naging biktima ng bagyo, 'di ba? Huwag mong laitin yung mga taong nagbibigay ng tulong at lalong-lalo na huwag kang makipagkompetensya pagdating po sa pagtulong, no? Wala namang problema kung gusto mo magbigay ng tulong din kasi pasasalamatan din po yan ng mga kababayan natin, di ba? Pero yung bantayan mo at laitin mo yung mga tulong na binibigay ng kapwa natin, di ba? Yun po yung pinakamasakit. Kasi kung tutuusin guys, no, si Dodong Ruel wala naman po yung commitment, wala po yung sinumpaan, no, sa bayan natin para po tumulong. Kung meron na po tayong
niyang ibabas dito, yun yung mga public officials natin, yung may mga katungkulan sa gobyerno, na nung time na binoto sila ng mga tao at nanumpa sila para sa kanilang serbisyo, ay pinangako nila na tumulong sa mga taong bayan. Pero ano nangyayari? No, itong mga politiko natin, hindi ko naman po sa nila lahat, pero doon sa mga talaga namang totoong serbisyo publiko ang binibigay sa ating mga kababayan. Pero marami dyan mga politiko na yung tulong nila seasonal. Seasonal, bakit? Kasi lumalabas lang sila at nagbibigay ng tulong kung panahon ng eleksyon. Pero pag nakaupo na sila, no, sa kanilang serbisyo, minsan hindi na nila nagagawa yung kanilang tungkulin. Lalong-lalo na, alam nyo, sabi ko nga, itong mga charity vlogger na ito na kagaya ni Dudong Ruel, ito yung mga taong dapat natin pasalamatan at bigyan ng appreciation kasi nagagawa nilang sumulong sa mga malalayong lugar, nagagawa nilang sumulong sa mga baha, init, bagyo, ulan, para lang maipaabot yung tulong para sa ating mga kababayan. Alam nyo ba yung number 1 na problema dito sa Pilipinas is yung poverty, yung kahirapan ng buhay ng mga kapwa natin Pilipino. Diba? At itong mga charity vlogger nito, napakalaki po ng papel nila sa ating gobyerno. Kasi sila yung naging extension ng gobyerno para po maipaabot yung tulong doon sa mga kababayan natin na hindi na po naaabutan ng tulong ng gobyerno. Minsan hindi na po nabibigyan ng pansin ng gobyerno dahil sa dami-dami ng problema ng ating bansang Pilipinas, no? So, itong mga charity vlogger na ito yung totoong may puso na tumulong kagaya ni Dudong Ruel kasi hindi po ito seasonal. As in, tuloy-tuloy po ang tulong nito, tuloy-tuloy po yung paglusob nila sa mga delikadong lugar para lang po maabutan ng tulong yung mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi lang po tuwing may kalamidad, hindi lang po tuwing may bagyo. May bagyo o wala, di ba? May kalamidad o wala, ito po yung mga charity vlogger na to. Ang tuloy-tuloy po na naghahanap ng matutulungan. Dahil nga po, sabi ko sa inyo, ang dami-dami po nating mga kababayan na hindi na po nabibigyan ng pansin ng gobyerno. Hindi na po naabutan ng tulong. Financial man yan or kung ano man yung tulong sa gobyerno. Lalong-lalo na po doon sa mga remote area. No? Itong mga charity vlogger lang ito yung mga masisipag na talaga namang sinusulong nila yung mga matitirik na daan, yung mga masasamang panahon para lang po maiabot ang tulong. No? So, wag niyo pong laitin, wag niyo pong ibas yung mga taong nagbibigay ng tulong. At dapat ay bigyan pa natin ng pasasalamat, bigyan natin ng appreciation na itong mga tao na to, 'di ba? Na wala namang hindi naman komitido, no? Hindi naman komitido sa gobyerno, wala namang sinumpaan sa bayan para tumulong sila, but then naandyan sila kahit anong oras na may kakayahan silang itulong. And syempre, sa suporta din po ng Rochelle community. No? Napakasakit lang isipin na yung taong nag-e-effort, na yung taong gumagawa ng paraan para kahit papaano makatulong, maibsan yung sakit, yung lungkot na dinadanas ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa panahon ng kalamidad na to, ay ito pa yung mga taong binabas ng mga walang magawa sa buhay. Ulitin ko po, Madam Minda Lubete, kung kayo po ay may kakayahan sa buhay at kayo po ay kaya ninyong mamigay ng sobra-sobra pa sa sardinas at noodles, sabi ko nga kung kaya nyo mamigay ng mga tagi-1 kilong karne ng baka ng baboy, di ba, mas pasasalamatan po ng mga tao yan, mas ma-appreciate mo nila yan. At imbes na magbas po kayo, why not na tumulong na lang kayo, tulungan po kayo sa mga NGOs natin, sa mga tao na nagbibigay ng tulong para po dito sa naging biktima ng kalamidad o ng bagyo. Di ba? Huwag po tayo masyadong mapanlait, huwag po tayong masyadong mapagmataas. Kasi alam nyo, maliit man or malaki, pagdating sa tulong-tulong pa rin po yan. No? Wala pong sukat, wala pong presyo, no? Wala pong level ang pagdating po sa tulong. Maliit man yan or malaki, tulong pa rin po yan. At malaking bagay po yan doon sa mga taong nangangailangan. Malaking bagay po yan doon sa mga taong katulad ng mga biktima ng bagyo na talagang, di ba, walang masisilungan, walang makakain, no? So, yung noodles sa sardinas, hindi lang po lang yan. Kasi galing din po sa pawis at pagod ng mga taong nagbigay ng tulong dyan. Di ba? Hard-earned money din po ng bawat tao na nagbigay ng tulong yan. Kung bawa si Dudong Ruel ay naging daan lang para maipaabot yung tulong doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Di ba? So, hindi po maliit na bagay yan para ibas ninyo or para laitin ninyo. Di ba? Maliit or malaki man, tulong pa din po yan. At yung effort ng tao, yung hirap ng tao, yung pagod, no, ni Dudong Ruel o Malalag, kasama po yung kanyang kasamahan dyan, ay hindi po yan mababayaran, no?
delikado po ang daan nung time na namigay sila ng tulong, but then hindi po sila nag-alinlangan para po may baabot yung mga sinasabi mong noodles at sardinas lang, no? Malaking tulong po yun. Ano po yun? Maibsan po yung gutom nila, yung lungkot nila, di ba? Yung sama ng loob nila na kung ano yung naranasan nila doon sa bagyo na yon, sa kalamidad na yon. So tayo po na hindi tayo naging biktima ng ganung klaseng kalamidad, pasalamat po tayo, no? Pasalamat po tayo, hindi yung manglait pa tayo, no? Sana Ma'am Minda Lubete ay maliwanagan po yung isip ninyo. 'Di ba? Sana po ay magkaroon ng kaliwanagan yung iyong tawag dito, yung madilim na na pag-iisip, 'di ba? Na instead na magpasalamat ay binabas nyo pa, no? Parang lumalabas dito na wala kayong puso, wala kayong awa at wala kayong pakipagkapwa tao, 'di ba? So masakit lang isipin na sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng problema na ganito, may mga tao na kagaya po ninyo ang mindset. 'Di ba? Wala tayong magagawa, ito yung mindset mo, pero 'di ba? Sana kung wala kang may tulong, manahimik ka na lang, 'di ba? Magkulong ka diyan sa bahay mo, hindi yung maglabas ka ng negatibong saloobin mo sa social media, kasi sa panahon ngayon hindi po ito nakakatulong. No, sa panahon po ngayon ng kalamidad, hindi po nakakatulong itong komento ninyo. Bangkos nakakasama ng loob, nakakalungkot at nakakawalang respeto po, 'di ba? So, ayan guys, no, magiging aral po ito sa atin, no, na bigyan natin ng pasasalamat at appreciation yung mga taong tumutulong po at nagbibigay ng kanilang oras, 'di ba? Nagbibigay ng effort nila para po sa mamamayang Pilipino, sa mga kapwa natin tao. 'Di ba? Lalong-lalo na yung wala ka namang obligasyon kung iisipin, wala ka namang commitment pero ginagawa mo dahil yun yung nararapat at yun yung magandang gawin sa kapwa sa oras ng kalamidad, lalong-lalo na, di ba? So ayan, no, kung meron tayong mga babatikusin, yun yung mga taong alam natin sa sarili natin na responsibilidad nila, may komitido sila, but then hindi na nila ginagawa yung obligasyon nila, lalong-lalo na kung pinapasahuran sila ng taong bayan galing po sa mga taxes na binabayad natin, di ba? Yun, pwede nyong batikusin kasi hindi nila ginagawa yung obligasyon nila. Pero sa kagaya po ng mga charity vlogger, kagaya ni Dudong Ruel na wala namang ginawa, wala namang masamang intensyon, kundi makatulong lang, 'di ba? Binabatikos nyo, no? Nakakalungkot lang isipin, 'di ba? So matuto tayong magpasalamat, 'di ba? Yung gratitude na sinasabi dapat andyan lagi sa ating pagkatao. So maraming salamat po. Suportahan po natin Rochelle Malalag, ayan, and si Rachel, 'di ba? Rachel Morales at ang buong Rochelle community, dahil po sa kanilang effort sa panahon ng kalamidad na to ay hindi po matutumbasan, hindi po mababayaran, di ba? Napaka magandang gawain po ito ng isang community na tumulong, no, sa oras ng sakuna, sa oras ng kalamidad at sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat po and God bless everyone.